tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po ng Biyernes sa inyong lahat. Mga kaibigan, welcome sa programang Ang Tipo Kong Negosyo sa inyo until 9 in the morning. Ako po si Tess Ramirez and of course ang aking partner. Dahil ang programang ito ay hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ang maganda at sexing director po ng PR Division ng DTI, ang aking kapartner si Director Thelma Dumpit Murillo. Hi Ma'am Thelma, good morning. Good morning, partner Tess, at syempre sa ating mga suking taga-subaybay. Welcome po sa programa, Friday na naman. At syempre, ang Tipo Kong Negosyo Day. Correct. How are you? How was your week, partner? Medyo maganda naman, Miss Thelma. How about you? Ano ba? Pag-iisipan ko pa. Hindi ko pa nadidesisyonan Kinailangan pang pag-isipan. Usual, same-o. Yun. Anyway, sa programa natin, same-o pa rin. Punong-puno ng impormasyon ang maririnig ng ating mga taga-subaybay. At marami rin silang mapupulot na tips. Yan. Siyempre naman, Under the Sea ang tema po ng programa ngayong Friday. Kasi sa ilalim ng dagat talagang marami makikita, 'di ba? Yung mga yamang dagat. Oh, hindi Sabay na lamang tayo 'di ba, hindi lamang ang resources ng Pilipinas ay sa agrikultura or sa mga ang tawag dito, sa mga kalabundukan, tama ba 'yon? Kalupaan, meron din sa ilalim ng dagat. Yun. So, yun ang pag-uusapan po natin ngayon, yung mga yamang dagat. Ano-ano yung mga resources natin na pwede nating pagyamanin at pwedeng pagkakitaan. Ayan. So, manatili ho kayong nakatutok. At magandang umaga sa lahat ng ating mga katuwang sa produksyon kay Miss Marela Jem Castro, Marjorie Posas. Sa technical side, good morning kay Engineer Lita de los Santos at sa BRC Engineer June Paladan. Ayan. Okay. Kamusta? At salamat sa lahat ng ating taga-suporta. Partner, mamaya magpapaalam ako ng mas maaga ha. Meron akong importanteng meeting lang na dadaluhan. Okay. Sige, So, sige. may iwanan kita kasama nila Marela. Alright. Tako na tayo sa ating first segment. Para-paraan lang. Mula sa DTI Jansan, ang ating unang makakausap, Miss Thelma. Yes, kausapin na natin ang ating unang panauhin. Ginaganap ngayon ang isang mahalagang congress dyan sa Jensan. At ipapaliwanag sa atin ng ating panauhin kung ano yung mga kasama sa programa. At ito ang tinutukoy ko ay ang Tuna Congress. Yan. Tuna Congress. Masarap Oo, so yung tawagan mo tuna, na yung ha? Maraming ikaw may na. gusto dyan. Ikaw na magpakilala sa ating unang Sige, panauhin. alamin natin yung kaganapan doon sa Jansan. Nasa line po natin si Engineer Arnel Saico, caretaker ng DTI Jansan. Engineer Saico, magandang umaga po. Magandang umaga ho sa inyong lahat yan. Si Director Thelma. Yes, good morning. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Oo. Nakatulong na ba kayo, Engineer Psycho? Mukhang busy-busy kayo at kayo ang punong abala dito sa ginagawa ngayong Tuna Congress, hindi po ba?
Oo, kasi itong 15th National Tuna Congress ay may kaakibat na exhibit, no? Yes. At itong exhibit na ito, ang DTI kasi ang chairperson sa Committee on Exhibit. So kami tayo sa DTI, ang nag-arrange ito, nag-facilitate, meron tayong 140 exhibitors ngayon. 140! Ano yan? Puro tuna ang tinda nila, Engineer Psycho? Hindi naman mga tuna. Ito yung mga makinarya, mga equipments, mga fish accessories na bagong technology, paano mangisda, no? Paano mangisda? Yeah. So, mga exhibitor natin ay nanggagaling sa iba-ibang lugar, even abroad. At ipinapakita dito sa ating mga tuna industry stakeholders na mayroong mga technology or mayroong mga equipment or machineries na available na pwede nilang mabili at magamit. So parang itong reverse trade fair, no? Bali po pupunta dito at nag-exhibit yung hindi taga rito sa Jensan para makita ng mga tuna players. Para makina ng mga tuna players. Ay, okay yun. Partner. Oo nga, at tama-tama na dyan sa Jensen ginaganap yan dahil ang Jensen ay tuna capital di ba? Tuna capital pa ba ang Jensen hanggang ngayon? Balita namin ay pakonti na ng pakonti ang tuna dyan. Hindi naman kasi tuna capital pa rin dahil meron tayo pa rin mga about 300 metric tons daily na landings, no? According to the record ng Fishport Complex. Medyo dalawang mga previous 2 years medyo humina dahil nga doon sa ban, no? Meron tayo kasing ban ang paghuli ng tuna Fishing doon ban. sa area ng Western and Central Pacific Ocean. Aha. Merong isang packet of sea doon, high sea packet 1, 2, na ban ang fishing, no? But itong fourth quarter of 2012, binigyan ang Pilipinas inallowed ang Pilipinas na mag-fish doon sa Packet 1 high sea. Mga 36 vessels ang pwede nating ipadala at maghuli ng isda. Ayun. At isa rin daw na nakakaapekto yung parang iiba na yung spawning pattern because of the climate change. Totoo ba yun, Engineer? Ang tuna ho kasi is talagang highly migratory species yan. Umiikot. Yung migratory pattern niya. Yes, at gustong-gusto nila yung temperature na 28 to 29 degrees Celsius, no? Okay. Kung yung ganong timpla ng temperature, sa dagat doon sila. So, hindi mo naman masabi na talagang nawawala sila. Umikot-ikot lang sila. Or nandiyan pa rin sila. So, the Philippines ranks 5th in the world tuna catch and the 3rd in canned tuna. Ilan pong trabaho ang ibibigay nitong industriya na ito? Ang dito sa Jensan, masasabi natin 60% ng ekonomiya ng Jensan ay nasa tuna. Mga direct workers is about 60,000, including allied services. So, ang beneficiary niyan, pag sabihin natin, 4, halimbawa, 60,000 plus times 4 na dependents. So, mga 240,000 sa population natin ang nabibiyaan itong tuna industry sa Jensan. Engineer Psycho, ito pong 15th National Tuna Congress, mag-i-start siya ngayong araw mismo. Tama po ba? Oo, ang 15th National Tuna Congress mag-umpisa ngayong araw alas 2 ng hapon. Pero ngayong umaga, 10 o'clock, mag-open tayo ng tuna exhibit, yung 15th National Tuna Congress exhibit. At imbitahan natin ang DTI official na ang pinadala ho natin dito si Assistant Secretary Bless Lantayuna. Siya ho ang ating keynote speaker ngayong 10 o'clock ng umaga, no? Ayun. Ako, hindi tayo na-imbitahan ni Engineer, sayang.
Hindi pa naman ako nakakatikim ng tuna ng Jensan. May kaibahan ba yun sa lasa pag galing sa Jensen? Dito sa Jensen. At, kasi ang tuna dito, meron kasi tatlong klaseng tuna, no? Yung merong skipjack. Itong skipjack, ito yung raw materials para sa canned tuna. Ah. At yung meron tayong yellowfin tuna. Yellowfin tuna rin na nahuhuli. Na yun, ginagawa sa simi, yung first class. At meron ring big eye tuna. So, Big eye? Ang klaseng nahuhuli ng mga fishermen dito sa atin. Oo, yung big eye, ano ho ang ginagawa dun sa big eye? Ganun pa rin, no? Ginagawa rin yan siyang... Sashimi or canned? Hindi na kan kasi pa na yun. Mataas na klase na kasi yung big eye tuna eh. So masarap. Ay, oo. Malaking isla talaga yun eh. Okay. So still kasi medyo maliit-liit yun. Yun ang ginagawang canned tuna. At nasabi nga natin dito sa Jensan, 6 ang tuna canaries dito. On the average, meron tayong 100 metric tons a day na production. Itong 6 na canaries. So, in-export na ito sa US at saka sa Europe. Ang main destinations ng exported canned tuna. Pero ang local, pero maliit lang yung may isang pan dito, factory na meron siyang local, but ang iba is 100% export. So sir, ano po yung mga concern ng mga nagtutuna na pag-uusapan ho, isa sa mga pag-uusapan para dun sa National Tuna Congress na magsisimula ngayong araw? Marami yung topic. Ang isa nga dito yung GSP Plus, yung Generalized Systems of Preference na inaasikaso ng DTI na ma-admit o mapasok tayo doon sa Europe at maka-avail tayo ng zero tariff pag qualified na tayo doon sa kanilang Generalized Systems of Preference Plus na tinatawag nila. No? So isa yon sa pag-uusapan at meron ring mga speakers on technology, latest technology in capture fishery, latest technology in quality control, observation. So, pati na yung sa Western and Central Pacific Fisheries Commission, collaboration, suntuna. At marami pang iba, mga 11 topics ang pag-usapan itong progress na ito. Okay, sana maging successful yan. At Oo, ang huling katanungan ko na lang, partner, kay Engineer Arnel, para po doon sa gustong pumasok sa negosyong ito, ano po ang tip na pwede ninyong ibigay? Number 1, dapat meron tayong experience na paano maging fisherman, no? Kasi kung wala kang experience, hirapan kasi malaki ang investment na kakailanganin. Depende sa kung anong klase ka. Mayroon kasi handline fishing. Itong handline, ito yung nanguhuli ng big eye at saka yellowfin tuna. Kung malalaki yung in-export natin whole sa Japan. Medyo maliit lang yung investment yan. Pero pag pumasok ka sa for signing, yung malalaking barko, malaki na talaga ang investment kailangan. So, I suggest na pag-aralan muna nila, magpaturo sila at kumuha muna ng experience bago pumasok. Kasi marami yung nag-invest dito ng tuna taxing, capture tuna, pero marami rin ang naging successful, marami rin ang hindi naging successful. Oo, so kailangan talaga pag-aralan muna bago pumasok sa isang negosyo. Siyempre, oo. Yun ang advice ng mga tuna industry players na dapat meron talagang experience. Kasi kasi ito cultured fishery. Na pwede mong control. Ito kasi capture fishery, hanapin mo pa, ihulihin mo doon sa dagat. Yung lawak mo kasi ng dagat. Oo nga naman. At syempre, hindi natin dapat kalimutan pag-aralan yung ating climate kasi nagbabago na. Yan, tama yan. Pero may mga technology naman, yung kung saan naman tumatakbo yung isda. Okay, thank you very much, Engineer Arnel Saico, and good luck to your activities dyan po sa Jensan. Maraming salamat din.
mga kaibigan, si Engineer Arnel Saico ng DTI Jensen. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo pagkatapos lamang ng ilang paalala. Enrollment na naman. Buti, may SSS Educational Assistance Loan Program. Maaaring mag-loan ng hanggang 20,000 pesos per semester for degree courses at 10,000 pesos per semester for vocational at technical courses. At di lang yun, babayaran lamang ito 1 taon pagkatapos ng kurso. Para sa karagdagang detalye, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o bumisita sa sss.gov.ph. Enroll na! Enrollment na naman. Buti, may SSS Educational Assistance Loan Program. Maaaring mag-loan ng hanggang 20,000 pesos per semester for degree courses at 10,000 pesos per semester for vocational at technical courses. At di lang yun, babayaran lamang ito 1 taon pagkatapos ng kurso. Para sa karagdagang detalye, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o bumisita sa sss.gov.ph. Enroll na! Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Suyap-suyap. In the mood. In the mood. Miss Thelma. Yes, Partner Tess, balik na naman tayo sa ating programa. At bago natin kapalayamin ang ating susunod na panauhin, good news muna mula sa PAGCOR. Tumanggap kamakailan ng 500 bagong upuan kamakailan ang San Antonio Elementary School sa Quezon City sa ilalim ng Pinoy Bayanihan Project. Nasira ang may 200 armchairs ng nasabing paaralan sa kasagsagan ng matinding pagbaha dulot ng habagat noong Agosto 2012. Ayon sa punong gurong si Wilma Manyo, napapanahon ang nasabing donasyon dahil hanggang ngayon ay gamit pa rin ng kanilang mga estudyante ang mga nasirang school desks. Siya ay nagpasalamat sa PAGCOR, Department of Education, DENR at TESDA sa pagpili sa kanilang paaralan para mabiyayaan ng mga bagong upuan. Ang Pinoy Bayanihan Project ay tumanggap ng initial funding na 100 million pesos mula sa PAGCOR. Layo ng nasabing proyekto na maibsan ang kaukulan o kakulangan sa mga upuan at ilang gamit pampaaralan sa pamamagitan ng paggawa ng armchairs mula sa mga iligal na trosong nakumpiskahan ng DENR. Sa kasalukuyan ay mahigit sa 40,000 armchairs ang nagagawa na sa ilalim ng Pinoy Bayanihan Project. Mahigit sa kalahati nito ay naipamahagi na sa iba't ibang public schools sa Caraga Region at sa Metro Manila. At yan ang good news mula sa PAGCOR, partner. Talagang good news yan. Oo. Biro mo, yung iba nga walang eskwelahan, hindi ba? Tapos Oo. dagdagan mo pa walang upuan. Paano na makakapag-aral ang ating mga bata? So, tinulungan sila ng PAGCOR. Oo. Okay, balik na tayo Yan. sa ating tema sa umagang ito na Under the Sea. At isda pa rin ang ating pag-uusapan, partner. Isda pa rin, hindi pork ha. Bagaman pork yung ano. Bawal ang pork ngayon. Ang mainit ngayon ng usapin. Correct. So mula tuna, partner, tanungin kita, ano ang pambansang isda ng Pilipinas? Bangus, siyempre! Bangus! Tumpak ka dyan! Kaya naman nagkakausapin natin ang National Industry Coordinator for Bangus Cluster. Walang iba kundi si DTI Regional Director for Region 1, Florante Leal. Good morning, RD Flor. Good morning, Madam Selma. Naimbag na bigat, Apo. Naimbag na bigat mo, Met. Napintas ka balasan. Okay. Matagal-tagal ka namin hindi nakakausap. Ano na ba nangyayari sa ating bangus industry? Of course, marami tayong mga programa ngayon na ginagawa sa bangus industry. Lalong-lalo at tayo ay tinutulungan ng JICA or yung Japan na Internal Cooperation Agency, no? Yes. Kamakailan lamang ay ang aming mga bangus producers dito sa Ilocos Region ay namasyal sa Iloilo para pag-aralan kung paano mag-maintain at mag-operate ng mga
nurseries for fingerlings and fries. Kasi yan yung problema natin dito ngayon sa Ilocos, Pangasinan area dahil nawawala na yung mga sabalo na nagbibigay ng mga fries na nahuhuli sa wild. So, kailangan ng mag-breed in captivity. So, yan yung ipinunta ng ating mga growers and producers ng bangus dito sa Pangasinan. Pero Director Lial, ang napapansin ko po yung bangus at saka yung tilapia, parang nagpapagalingan ngayon eh. Andun ngayon yung competition sa dalawa eh. Yung pong bangus at tilapia. Usually, yung bangus kasi dito sa Pangasinan, lalong-lalo, ay grow doon sa mga brackish water fish ponds at saka being grown sa mga pens and cages. So, walang competition. Besides, there is not much tilapia growers dito sa Pangasinan, Ilocos area. Ang tilapia ay it's being propagated in southern Tagalog areas at saka sa mga inland waters ng region. Ayun. Kasi yung mga mahilig kumain po ng tilapia, nagtataka bakit daw hindi ginawang priority industry ang tilapia kundi bangus. Ano po ang sagot ng DTI dyan, sir? Unang-una, ang isang consideration ay yung potential ng bangus, meaning potential niya sa export market. Kaya yun yung isang basihan kung bakit bangus ang napiling priority. Pangalawa, of course, other than yung priority is yung extent ng development ng bangus. Marami na tayong mga entrepreneurs, mga farmers that are into the industry. So malawakan na yung development ng industry nito. Particularly dito halimbawa sa Pangasinan area lamang, Ilocos Pangasinan area lamang, ay ang aming annual production ay umaabot ng mga 62 metric tons, no? At ito ay nagkakaroon ng farm gate value or peso value na about 350 million. So we are just talking of the Ilocos Pangasinan area. At, This is per annum? Yes. It's a 350 million worth of business as far as sales is concerned. At ito ay nagkakaroon ng workforce na about 17,000, no? 17,000? 17,000, yes. Direct workers, what about the indirect? Hindi pa kasama yon, no? Mga indirect workers, ito ay yung mga farm hands lang at saka yung mga nai-involve sa production, sa processing, What about the threat of the dory or the pangasius? Is there a threat to the bangus? Not really kasi yung growing area ng pangasius does not compete with the growing area of the bangus. Katulad ng sinabi ko kanina, ang bangus ay grow natin sa brackish water ponds at saka sa mga seawater, lalong-lalo na through cages and pens. So these are usually grown in saltwater or brackish water bodies of water. Kaya yung naman pangasius ay hindi naman siya doon freshwater siya. Yes, it's a freshwater fish. That's right. How about what is so special about Bunuan Bangus in Dagupan? Alam mo, Madam Telma, di ba, noon pa man yan ay hinahanap-hanap ang bangus Dagupan lalong-lalo. And accordingly, parang malinamnam ang bangus Dagupan. At according to some scientists and yung mga growers themselves, parang there is a special technique and special kind of, parang nutrients that is available in the ponds of Dagupan area that makes the taste of the bangus different compared to, yung bangus na grown in other areas. Really? So, is this part of the bangus branding project, yung to make Bunuan Bangus or Dagupan Bangus yung pinaka-geographical indication ninyo? Yeah, in fact,
We have a program to really distinguish the bangus, Bunuan bangus or the Dagupan bangus. No? We are doing this with the Bureau of Fisheries, yung bangus branding. Kasi ang nangyayari, anywhere you go, maski dito lamang sa Region 1, ay ang daming nagkiklaim na this is Bunuan bangus, this is Dagupan bangus. Although it's not, no? Right. So, ito mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan ay sabi nila, hindi naman yata tama na ganun ang ginagawa. So, together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, we have introduced yung branding program. So, ito ay tinatag nila yung mga bangus catches na nanggagaling dito sa Dagupan area. That's great. Okay. Director And Lia, then, dun sa... we are also Opo. working with the Intellectual Property Office para ma-work out natin yung geographical indicators natin. Yes. Just to differentiate and to give distinction to our bangus products. Mhm. And doon po so yung mga ang negosyo ay bangus production, Director Lian. Ano po yung maisa-suggest or maire-recommend niyo sa kanila? Mas mabenta po ba Hello? ngayon yung boneless bangus? Ay, hindi yata ako naririnig masyado, Director Telma. Dun sa value chain natin, anong maire-recommenda natin dun sa mga processors? Mas mabenta ba yung boneless or paano ba? What is our best seller? Yeah. In fact, alam mo, ang bangus kasi ay isang ista na matinik at maraming mga maliliit na tinik. Yes, that's what I hate about the bangus. Oo nga, matinik. If there's no further processing of the bangus, parang mahirap kainin, no? Oo. Kaya, alam mo, nauso at na-discover nila yung tanggalin yung tinik. So, we have a program, yung bangus deboning. Yes. In fact ngayon, kaya nga tayo siguro accepted sa international market like US, Europe, and the Middle East dahil we process the bangus like we remove the bones or we debone them and then we fillet them or we even smoke them or we marinate them and then pack them according to good manufacturing practices so that may benta natin outside the boundaries of the region, outside the boundaries of the Philippines. Yes. And now we are selling it to those areas that I have mentioned like Japan, Okay. Australia, For, Europe. for 2014, you are organizing the Bangus Congress. What is going to be tackled in that Congress? Initially, there are threats of the industry, like our neighboring countries are starting to work on the bangus. Like they're now into deboning and they're now into Naku, using talaga. other what do you call this? Value added. Delicacies also value adding. Oo. In fact, alam mo, Selma, ang nagturo nga ng one of our neighboring country got somebody else from Pangasinan to teach them how to do the deboning. Ay, And, nako. So there are threats of the industry that we need to address. That is why we are planning to conduct a Bangus Congress maybe early part of 2014. We are now in the thick of preparations as far as this Congress is concerned. Okay, so let us know how we can help, especially Yes, in madam. your information dissemination efforts. Yes, madam. We hope you will really help us out. Lalong-lalo na ito dahil bangus is not only in Pangasinan. It's all over the Philippines. Of In course. fact, it's in Mindanao, in the Visayan areas, and of course here in Luzon, and even in Central Luzon and Southern Tagalog. So it really is a very big industry. Okay, so partner, may tanong ka pa kay RD. Wala na, Miss Selma, wala na po. Okay, so thank you and good luck in your Bangus Congress. And pag meron hong bago, just let us know so we can announce it also. Yes, Madam Telna, that we will do. And thank you very much for the opportunity, for giving us airtime also to talk about the industry. You're very much welcome. Have a nice weekend. Ayan, sinulyapan po natin itong industriya naman ng bangus. And next in line ay itong seaweed naman ang ating pag-uusapan. Sa aming pagbabalik, dyan lamang po kayo.
Enrollment na naman. Buti, may SSS Educational Assistance Loan Program. Maaaring mag-loan ng hanggang 20,000 pesos per semester for degree courses at 10,000 pesos per semester for vocational at technical courses. At di lang yun, babayaran lamang ito 1 taon pagkatapos ng kurso. Para sa karagdagang detalye, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o bumisita sa sss.gov.ph. Enroll na! Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Nagbabalik ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner, si Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma. Sorry na-distract. Anyway, balik po tayo sa ating programa at nasa huling bahagi na po tayo. At ito naman ay hindi isda. Hindi isda. Ha? Hindi isda yan, ha? Oo. At hindi rin ito bugtong. Oo. Hindi Pakikita pa rin isda, natin sa hindi baboy. Oo. Pero lumalangoy. Okay, kausapin na natin, nasa linya na ba? Wala pa. Wala pa. Okay. Sige, kung wala pa, partner, mauna na muna ako. Papaalam na muna ako at ikaw na lang ang kumausap sa susunod Ang ganyan natin. naman magpaalam. Kailangan kasi may Ayan, nandito na sa line. Nandiyan na ba? Oo. Naku, humabol pa. Okay. Ikaw talaga. O sige, kausapin na natin. Ang pag-uusapan po natin, mga kaibigan, ay yung seaweed industry. Alam ba ninyo yung seaweed? Ano ba yung mga nagagawa mula sa seaweed, partner? Ay, Yung mga masarap gulaman, yung di ba? Yung seaweed. agar-agar. Oo. Naku, Kumakain ka ba nung aruset? Magandang source ng iodine nito, di ba? At Correct. saka, Oo, alam mo para yan, sa ito- thyroid. Oo, yung nagdaang coconut week, merong on exhibit na seaweed siya, pero parang buko salad. Ang sarap-sarap talaga. Hindi mo mapagkakamalang seaweed. Parang Oo, buko. talaga? Ba't di mo naman ako inimbita doon? Bilang ka din. Anyway, priority industry rin kasi ang seaweed, partner. So, minabuti natin na kausapin yung chairman and founding president ng Seaweed Industry of the Philippines, si Mr. Maximo Rico Hermoso. Good morning, sir. Magandang umaga po. Good morning po ating mga kasama dyan at tagapakinig ng Radyo ng Bayan at mga seaweed farmers all over the country. So, saan po kayo ngayon? Parang nasa loob kayo ng bodega. Mahina ang dating ng kanyang... Ang layo ninyo. Ganun ba? Tika, is this better? Oh, yes, that's Ayan. much better. Okay. Okay. Ang ganda naman ng pangalan ninyo, Rico Hermoso. Alam po ninyo, yung ating mga Pilipino, talagang maganda ang binigay na pangalan ng Oo. ninuno natin. Rich, ano ibig sabihin niya? Rico is rich and Hermoso is brother. Rich brother ka Oo. pala. Hansa, mga ibig sabihin nun. Samba? Okay talaga, palabiro. Okay, let's go to the seaweed industry. Kamusta na po ang ating industriya ngayon? Medyo malungkot ng konti, but we keep on plugging along. Although, we always look at the positive and brighter future of the industry. Pag sinabi po bang seaweed, pag sinabi po bang seaweed, isa lang po ba yon? Karaginan lang? Hindi po. Marami po tayong seaweed resources sa Pilipinas. In fact, we have one of the most number of species, commercial species, that could be utilized for industry and commerce. So there are different applications for the seaweed. Opo. There are really options for the seaweeds. How many available farmable area do we have for the seaweed? Our country has bigger marine areas than the land. Opo. Ang laki po ng potential at ang laking area pwede nating lagyan ng seaweed. And right now, of course, if we're just talking of the major crop of seaweed, which is the Okiuma variety, we have at least ang
na-identify ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is at least 200,000 hectares. 200,000 hectares. Yes. That's the available farmable area. Pero doon po sa 200,000 na iyon, ilan po lamang ang nagagamit? Mga 60,000 pa lang. 60,000! 160 pa lang, yeah. 60,000 Oo. pa lang. Ano po ang nagiging balakid para hindi magamit itong buong 200,000 hectares na ito? Medyo, number one is financing. Medyo Aha. po tayo ng suporta sa mga farmers. And yan po ay kailangan pagtuunan ng pansin ng ating hindi pamahalaan. Oh, you know, that really pisses me off to hear that. Because if we have the longest coastline, the biggest farmable area, and we get so much revenue from it, bakit ho hindi yan sinusuportahan? Ewan ko nga po, kaya nakakalungkot na mapakinggan natin na tayo naunahan na ng Indonesia regarding even what we call the Okiuma or Karaginan variety of seaweed. Oo nga po. So, Magkano po anyway, ba ang kinikita natin ngayon mula dito sa seaweed industry? It's almost a 20 billion peso industry now. Oh, really? OMG, partner. Ganun kalaki. Ganun kalaki talaga. Kaya po, kami natutuwa at ang Department of Trade and Industry, especially PEPT, are really trying to help us also in this aside from, of course, the Department of Agriculture and the Department of Science and Technology. They are somehow attuned to the needs of the industry. Director Telma, hindi ko masyadong marinig yung sinasabi ganun ni po ba? Mr. Hermoso. Pero ang ano ko lang, kasi ang naalala ko, yung ating mga kababayan sa bulubunduking lugar, like yung Cordillera Region, di ba bira silang, o halos hindi sila nakakain ng mga seaweeds na yan. Ano yung mga ginagawa para sila man ay makarating ng ganyang klase ng produkto? Maganda po ito kasi meron na tayong mga marketing. Itong ating mga kumpanya at saka mga traders ng seaweed ay nakapagpaparating na ng fresh seaweeds sa mga areas like Bukidnon, or I hope we could have some traders that will sell also to the Baguio vegetable growers, because we could consider seaweed as a vegetable. It's a seaweed salad. To start with. Oo. So, Ang available lamang na seaweed dyan, partner, yung mga arosep, di ba? O yun, ang sarap niyan. Pampagana. Traditional po yun. And, Oo. it also could be grown, and these are also being exported. That's right. Now, there is an ASEAN Seaweed Club meeting in Indonesia this September. Are you a participant there? We are the chairman. The Philippines is the focal point. Oh, okay. Of the seaweed industry, and we chair that meeting. Dapat pala makasama tayo dyan sa meeting na yan. O kaya bigyan nyo kami ng report, sir. Sana nga. O kaya pagbalik ko, I'll report it to you. That's right. Ngayon, dito naman po sa pinaplanong Tawi-Tawi Seaweed Convention in October. Kamusta na po ang pagpaplano dito? Inihintay po namin yung report back from the provincial committee kay Governor Sahali's office. We are, kung may pagkakataong mapa-interview nyo sa ating mga correspondent doon, mas magaling siguro. Oo. Okay, we will follow that up. And finally, in next year po ba yung inyong pinaplano na National Seaweed Convention? Apo. We have that. But before that, in November 27, 28, we will have the ASEAN Seaweed and Karaginan Club in Tagaytay. Okay. That would be the continuation of the Surabaya meeting on September 23. We will do it in Tagaytay. This would be ASEAN meeting which will include, of course, Indonesia, Vietnam, Malaysia, and the other part of the 11 countries in ASEAN. You will know, as you know, there will be a unified ASEAN community in the 2015, di ba? So, kailangan mag-host tayo noon. Although, medyo ang ating mga taga-DTI have to be prepared for this. Kasi nga, we will somehow be open about this. But the advantage, of course, is
we are still ahead in terms of technology, particularly in processing and application of the Yeah, CIVID. but not for long, I'm sure. Yes, I know. So, kailangan po tulong natin ng ating pamahalaan so that we could somehow be abreast and be ahead in the applications particularly. Yun po ang importante. We could produce the seaweed, although right now, medyo short tayo ngayon, no? We are importing part of the requirements sa Pilipinas, Indonesia. But the Bureau of Fisheries and Department of Agriculture, together with SIAP, the Seaweed Industry Association of the Philippines, is trying to purge a program to be back on track on the production so that the requirement of the local processor and exporters could be properly Address. addressed. Okay. Yes. That would probably be one of our topic for the next convention in hopefully sometime again November next year. Okay. Kasi ang ating nakaraan was November last year also. So Okay. now, back to the requirements of the seaweed farmers and traders. We just attended September 3 a meeting at the NAPSI, as you know, NAPSI, the Department of Agriculture's network for fisheries, agriculture and fisheries council. And we had the Philippine Crop Insurance as our focal guest last September 3, and they are now ready to provide insurance to the seaweed growers. And we know that it will benefit them very much because with insurance, the seaweed farmers could now be financed by institutions like Land Bank or other bankers. Sana nga, hindi nila pahirapan masyado yung mga requirements. Yes. Kasi yun ang problema sa fund financing. Yes. We will try to find a way to insist on some ways that the farmers could be assisted properly. Unfortunately, medyo kulang nga ang staff ng either BIFAR or PCIC to be able to handle that. But probably the local government could help. Yes, they should. Lalo na kung yan po ang kanilang pinagkakakitaan. Ano po? Oo nga. Malaking bagay ito para sa mga poor people of the seacoast of the Philippines. That's right. Ngayon, Tawi-Tawi, of course, Palawan, Bohol, all those areas. And we have seen even places in Zambales, Pangasinan. So dapat ho, lahat ng PIDAF dyan madala, ano po? Sana na. Well, thank you very much, sir. Opo. At balitaan niyo po kami, sir, kung meron pa pong ibang bagong event na nais po ninyong malaman ng ating pong mga taong bayan. Okay, salamat po. At ang mga taga-Seaweed Industry Association po ay nagpapasalamat at na-feature niyong kahit sandali ang industry. Malaking bagay po. Marami po talaga tayong itutulong sa mga nakahihirap. We could really be one model of the inclusive growth industries in the country. Talaga pong natutulungan yung pinakamahihirap na tao natin sa Pilipinas. So, That's right. salamat po sa continuing tulong. Greet natin si Director Mansour ng DTI. Si Nash. Oo, si Nash Mansour. Nash Mansour. Okay, we hope to be able to visit you. Apo, anytime. You're welcome. Okay. Thank you, Salamat sir. po. Yes, ma'am. Have a nice weekend. Yan po si Mr. Rico Hermoso, ang Chairman and Founding President of the Seaweed Industry of the Philippines. Ayan, kaya pala parang napakalayo ng dating ng boses niya dahil nasa napakalayong lugar pala siya, sa Mindanao. Nasa Tawi-Tawi yata siya. Sa pinakadulo, partner. Ayan nga. Meron na tayong 52 minutes, makalipas po ang alas 8 ng umaga. And now, I have to go, partner. Pwede na kayong mang-iwan. Una na ako. Maraming salamat at have a nice weekend sa iyo. Okay, have a nice weekend too. Ingat kayo. At syempre sa ating mga suking taga-subaybay, hanggang next Friday po, ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. Ingat po tayo and have a nice weekend. Ayan, bye.
Maaga nagpaalam po si Director Telma Dumpit Murillo pero hindi pa tayo nagwawakas sapagat meron pang next segment itong programang Ang Tipo Kong Negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Mga kaibigan, buuin mo ang inyong araw, kapiling ang makabuluhang pagbabalita. Ugaliing tumutok sa Radyo ng Bayan, 738 kHz. Ito po si Josa Vergara, galing sa Universidad de Manila. Makinig at makibalita dahil dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Greetings, in veritas et fortitudo pro Deo et Patria. Ako po si Satchel Razon ng Lyceum of the Philippines, University, Manila. Manatiling tumutok sa Radyo ng Bayan 738 kHz sa inyong AM dial dahil dito sa Radyo ng Bayan, lahat ng mga nagbabagang balita ay dito nyo unang maririnig. At dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. We're back. Meron na lamang ho tayong 5 minutes bago mag 9 o'clock. Drive my Caravan. And para sa segment na ito, ang aking kasama ay si Miss Marela Jem Castro. Hello, good morning sa lahat ng Hala, parang merong dumaang higante dito. Magandang umaga sa iyo, Mareas. Okay na ba okay na ba? Yan. Okay na, sige. World peace. Okay. Para sa Drive My Caravan, may mga upcoming events tayo sa DTI. Buong month ng September ay Sikihor Day Trade Fair ng DTI 7. Sa September 3 to 6 naman ay 10th China ASEAN Expo. Ipopromote nila yung Isabela as the province of charm sa taong ito. Mm-hmm. And September 6 po, how to market your products and how to prepare a business plan sa BizMed Training Room, 1:30 p.m. to 4 p.m. po. Lectures with BizMed DTI National Capital Region, Center for Industrial Competitiveness, and in cooperation with KIS Innovative Training and Consulting Solutions, Static Corporation, Ultimate Entrepreneur, and Consultant and Entrepreneur Mr. Butch Salvador. Sa September 5 to 7, Diskwento Caravan sa DTI 10, Mambahaw, Camiguin. September 6 to 10, Panagdadapun Festival, isa putong trade fair and exhibit, DTI 2 Capital Compound, Cabarogis. And September 11 and 12, magkakaroon ng SSF turnover sa Bohol, sa Bicao and Carmen, and Jagna and Albuquerque. Meron palang Albuquerque sa Bohol. Mm-hmm. Di ba ang Albuquerque ay Turkey? Hindi ako sure. Yeah. Bad with geography. Quezon Icon Investment Conference naman sa September 11 to 12 sa DTI 4A, Queen Margaret Hotel sa Lucena City. Coordinated by DTI Quezon and Freemasons of Balintawak, Lodge number 28. Mm-hmm. Ayun, for more information on our seminars and workshops, marami po tayong bureau na pwede niyong tawagan. Yung Bureau of Micro, Small, and Medium Enterprise Development. Pwede rin sa Design Center of the Philippines. At pwede rin sa Philippine Trade Training Center. Sila po yung usual na nagko-conduct ng mga ganito. Libre lahat yan, Marela. Yung iba, events kasi like festivals, ganyan. So, mga punta lang sila doon. Go lang ng go. Mga kaibigan, mga kaganapan pa na hindi nyo dapat na palagpasin ngayong month of September.
tipo kong negosyo. And now, oras na po ng aming pansamantalang paumaalam. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay sa loob ng isang oras dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo na napapakinggan hindi lamang sa himpilang DZRB kundi maging sa aming kapatid na himpilan ang DWBR-FM. At syempre maraming salamat sa lahat ng ating mga nakaagapay dito. Miss Marela Jem Castro, thank you. Ganyan kay Marjorie Posas. Sa technical side, thank you kay Engineer Rita De Los Santos at June Paladan. And sa pangalan po ng aking partner na si Director Telma Dumpit Murillo, ako po si Tess Ramirez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Have a nice weekend. Ingat po kayo. God bless. And good morning kay Sir Alan Alianige, ang station manager ng DZRB. Tabayanan po ang mga pinakamainit na balita mula sa News Division ng PBS.